Pasado nga po ang malakihang dagdag singil sa produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon po sa aprobadong price adjustment ng DOE hanggang 10 piso at 68 sentimos per liter ang patong sa diesel. Nasa 3 piso at 65 sentimos naman ang dagdag sa per liter ng gasolina at lagpas 11 pesos per liter sa kerosene. Nakiusap na po ang DOE sa mga oil companies na kung maaari po'y utay-utayin ang pagpapatupad po ng dagdag singil. Sumipa ang pagdaidigang halaga po ng produktong petrolyo dahil pa rin sa muling pagtaas ng tensyon sa pagitan po ng Iran at ng Amerika. Pilipinas po ang may pinakamataas na singil sa kuryente sa buong Southeast Asia, ayon po yan sa Department of Energy. Tapuan tayo dito. Lumabas sa datos po ng DOE na umabot po ng 12 pesos at 43 sentimos kada kilowatt hour ang average rate ng kuryente sa bansa. Mas mataas ito ng higit 9 na sentimo kumpara sa average rate ng Singapore. Ayon sa DOE, sa Visayas po sa Visayas na itala ang pinakamahal na kuryente dahil po sa kakulangan ng supply doon. Maalalang ilang beses isinailalim sa yellow alert at red alert ang Visayas dahil sa outage sa mga planta. Kasabay po ng pagtaas ulit ng presyo ng produktong petrolyo, nagbigay ng babala ang ahensya na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa mga susunod na buwan. It's very ironic doon sa aming lalawigan sa Leyte kung saan nandun po yung Tongonan Geothermal Plant na isa pong renewable energy. Mga kapatid, ang taas ng singil ng kuryente. May alok po na libreng sakay naman ng DOLE at ang DOTR para sa mga commuter sa gitna po ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at ilang pang bayarin. Sa ilalim po ng inisyatibo ay maaaring makasakay ng libre ang mga commuter sa ruta ng Loton at PITX sa Taft Avenue. Alas 7 po ng umaga ang alis ng mga bus sa Loton at alas 9 po ng umaga ang alis naman sa PITX. Lunes po yan hanggang Biyernes, maliban po lamang tuwing holiday. Layon po ng pamahalaan na mapagaan daw ang pang-araw-araw na gastusin ng mga commuters na apektado po ng sigalot sa gitnang silangan. Posible din daw na palawakin pa ang programa para mas maraming commuters ang makinabang. Ayusin nyo na yung LRT1 extension na ang tanging sa gabal po ay ang isang pamilya na makapangyarihan. Ano ba kayo? Ay naku. Ito sa ibang balita, pinalapad naman po ng DPWH ang mga sidewalk para gawing pedestrian friendly ang kahabaan po ng EDSA. Ito na, hinahanap mo si Sec Vince. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, kung dati ay naglalaro lamang sa 1.2 hanggang 1.5 meters ang sidewalk, ngayon, higit doble na po ang lapad nito na lagpas 3 metro. Sa lawak po ng sidewalk, maaari na rin itong gamitin ng mga bisikleta. Ay salamat naman. Sinimulan na ring aspaltohin ang EDSA northbound lane mula po Buendia sa Makati hanggang MRT Boni Station sa Mandaluyong bilang bahagi po ng Phase 2 ng EDSA Rehabilitation. Plano rin ng DPWH na palawakin po ang drainage sa EDSA para maiwasan na rin ang pagbaha sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Target pong matapos ang EDSA Rehab sa buong EDSA po yan sa susunod na taon. Sana nga po'y pumayag si Sec Vince sa ating pong imbitasyon ng panayam, mga kapatid, para po sa kanya pong Sec paliwanag Vince. din. Sec Vince, bukod sa EDSA Rehab, please. Opo, hinahanap ka namin. Para sa paliwanag dito po sa inyo pong proyekto. Opo. Diyan sa New Clark City. Oo. Sinimulan po naman ng DSWD ang pamamahagi po ng 2,000 pisong ayuda sa milyong pamilya sa ilalim po ng Expanded Uplift Program. Ito po ang tulong ng pamahalaan para sa mga Pilipino sa gitna pa rin po ng mataas na presyo nga ng petrolyo at mga bilihin. Sa panayam po sa programang ito, ipinaliwanag po ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na hinati sa 3 grupo ang mga benepisyaryo. Ang una pong grupo ay ang mga benepisyaryo po ng 4Ps at walang gutom program na makakatanggap po ng one-time cash assistance na 2,000 piso. Group 2 naman ang mga near-poor families na natukoy sa community-based monitoring ng PSA at hindi kasali sa walang gutom at 4Ps. Group 3 naman ang mga miyembro po ng SSS na hindi lalagpas sa 20,000 piso ang salary credit. Makakatanggap po ang ikalawa at ikatlong pangkat ng 2,000 piso kada buwan hanggang buwan ng Disyembre. Nasa 55,000 piso naman ang inilaan po ng 55 bilyong piso naman ang inilaan ng pamahalaan para po sa naturang ayuda. Ipinaliwanag ho din ng Dumlao kung bakit ilang
o isang beses lamang, makakatanggap po ng ayuda mula sa Uplift ang mga benepisyaryo sa Group 1. Social protection programs, one time lang sila sapagkat may tinatanggap sila buwan-buwan. Kahit na wala na yung 2,000 piso, ay meron pa rin silang conditional cash grants for 4-piece beneficiaries at meron silang monthly food credit para naman po sa mga walang gutom program beneficiaries. Kumbaga, additional lamang pong itong i-provide natin. Walang gutom program. Yan po ang tinig ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.